Well, mga kapopong, kumusta? Anyway, bukod kasi dito sa armas ng Amerika na pag-uusapan natin na paniguradong ikagagalit na naman ng China, ay mayroon muna akong ibabalita sa inyo, ha? Well, paniguradong sarami kasi ng mga balita ngayon sa Pilipinas Paniguradong nabalitaan nyo o narinig nyo sa balita kahapon itong pangalan ni Antony Blinken. At kung hindi mo naman siya kilala, ay isa lang naman siyang Secretary of State ng Amerika. At ang dahilan naman sa kung bakit nag-trending ang pangalan niya dito sa Pilipinas ay actually siya na mismo kasi ang mismong US Secretary of State na kasi ang nagpahayag na i-retain nila ang ironclad commitment para sa bansang Pilipinas. O sa madaling paliwanag nitong sinabi ni Blinken ay yung dedication ng Amerika patungkol sa Mutual Defense Treaty nila sa bansa natin ay still matatag na matatag talaga. Pero ito namang pahayag ni Blinken na ito hindi naman nagustuhan ng China kahapon. Yes mga kapopong, at sinabi ng China na ang Amerika daw ay walang karapatan upang mag-interfere dyan sa South China Sea. Yes mga kapopong, ayaw ng China na mag-interfere ang Amerika dyan. Pero ang tanong, ano nga ba talaga ang gusto ng China sa kung bakit ayaw nilang mangialam itong Amerika? Most especially kapag pinag-uusapan itong mga issue dyan sa South China Sea. Well, ang isa sa mga kasagutan dyan dahil alam kasi ng China na itong Amerika ang isa sa mga bansa sa mundo na magiging hadlang sa tunay nilang hangarin o plano sa halos kabuuan ng South China Sea. Yes mga kapopong, at yan na nga ang patungkol sa pagkontrol ng malaking bahagi ng South China Sea na alam nyo naman siguro na kung totally kasi na makontrol ng China ang malaking porsyento ng South China Sea, kasama na rin ang itinuturing na international waters, ay totoong pati ang kalakaran ng mga produkto in the future posibleng maapektuhan rin talaga. Paano maaapektuhan? Well, actually, ganito kasi yan. Isipin nyo na ang South China Sea ay parang isang expressway na yun nga lang na kung itong expressway naman na yan 100% kontrolado ng China at sabihin man nating merong ka namang pambayad upang makadaan dyan, pero kung kaaway ka naman ng China ay totoong kahit merong ka pang pambayad hindi ka pa rin papadaanin dahil hindi ka nila gusto, o kung papadaanin ka man dadaan ka muna sa butas ng karayom bago ka makarating sa pupuntahan mo. Well, ang very good example na nga dyan actually parang ganyan mismo ang nararanasan ng ating Coast Guard. Na biruin nyo na magdadala lang ng supply itong Coast Guard natin sa mga Filipino na nandoon sa West Philippines ay haharangin at iwawater cannon pa sila ng China. So kaya kung makontrol ng China totally ang malaking bahagi ng South China Sea ay mayroon na kayong idea sa posibleng gawin nila doon sa mga barko na hindi nila kaibigan na dadaan dyan sa South China Sea. Pero yun nga lang na ang tinik naman sa lalamunan ng China upang maisakatuparan ang mga yan ay walang iba kundi itong action naman na ginagawa ng Amerika. Well, para kasi sa mga hindi nakakaalam, ay actually mismong Amerika na kasi ang nagbalita na ito palang Navy mismo ng Amerika ay currently testing na ng mga hypersonic missiles na nila-launch naman gamit ang mga submarine mismo ng Amerika. Yes mga kapopong, kung noong mga nakaraang taon mga military jet ng Amerika ang nag-test ng mga hypersonic missiles na yan, pero ngayong buwan ay mismong mga submarine na ng Amerika ang gumagawa niyan. Which is itinaon naman ng Amerika yung balita na yan sa panahong merong kaganapan ngayon sa South China Sea dahil sa ginagawa ng China. At kung wala ka namang idea patungkol sa hypersonic missile ng Amerika, ay bukod kasi sa itong submarine ng Amerika merong mga makabagong stealth technology o teknolohiyang kayang magtago sa mga radar ng China, ay totoong kahit gaano pa kabilis itong mga bagong jet ng China baka mabulaga na lang sila sa missile na ito ng Amerika na nahati na pala ang mga jet nila gamit itong mga missile na ngayon prina-practice na ng Amerika gamitin. Pero ang tanong ay pati ba itong Amerika nakakaramdam na rin na meron talagang posibilidad na sundin ng military ng China
China ang mga pinag-uutos o sinasabi nitong leader nila? Na alam niyo naman siguro na bigla kasing nagsilakasan ang loob nitong mga military ng China dahil mismo sa encouragement nitong leader nila. Na tingnan nyo nga ito, na noong nang water cannon itong China doon sa Coast Guard natin meron ba kayong nabalitaan na pinagalitan or anything itong leader nila regarding sa issue na yan? O deep inside ba mas natutuwa pa itong tao na ito dahil sa ikinikilos ng kanyang mga tauhan? Pero ang tanong ko naman sa inyo ngayon ay sa tingin nyo ba na itong pagpapraktis ng Amerika sa mga armas nila ay isa na kaya yan sa paghahanda nila patungkol sa posibleng gawin talaga ng China? Ano sa tingin nyo? Well, syempre gusto kong malaman ng inyong mga opinion patungkol dyan, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapapang kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te amo!